Yang Hai, tatanungin kita. Yung classmate mo na si Lijayan, bumili ng bahay noong nakaraang taon. Si Wang Lei, may 2 tindahan na. Ikaw naman, 28 na. Bukod sa pangingisda, ano pa ba ang kaya mo? Tita, ang pangingisda ang mahal ko. Ang hilig ko. 6 na buwan na kayong magkasintahan ni Manman. Saan napunta ang paunang bayad? Nasaan ang pondo para sa kasal? Ang anak ko ay regular na empleyado sa bangko. Ano ang maipapantay mo sa kanya? Manman, ganyan din ba ang iniisip mo? Sa pagtitipon noong nakaraang linggo, tinatanong ako ng mga katrabaho ko. Bakit pa ako dadalhin ng hindi ko pa asawa sa labas tuwing weekend? Matagal ko nang iniisip. Habang nangingisda ka, alam mo ba ang naramdaman ko noon? Parang nawalan ako ng dignidad. Ilang hindi pa kasal, ay may dalang kasintahan sa mall at naglalakbay pa. Ikaw naman, habang buhay na lang nangingisda. Sawa na ako. Bumili ka ng singsing na nagkakahalaga ng 20,000. Para suyuin ako. At itigil ang kasunduan natin sa kasal. Linman. Talagang wala ng pag-asa ang pangingisda. Hindi ang pangingisda ang walang pag-asa, kundi ikaw bukod sa paghuli ng isda. Wala ka ng iba. Ituring mo na lang na ambag ko na itong bangkang huli. Bakit ka iiyak? Ang lalaking walang direksyon. Mas maagang kumalas, mas maagang gumaan. 28 na. Walang narating. Hindi mo man lang masabi ang matapang na salita matapos kang iwanan. Buong magdamag kang nakaupo rito. Sa Hayang Wharf 39. Mukha mo, hindi mukhang nalampasan lang. Mukhang tumakas sa sakuna. Love life break. Paano mo nalaman? Yung sa tabing dagat. Kung hindi heartbreak. Pagkabigo sa trabaho. Yung ekspresyon mo. Parang parehong ganoon. Mukhang pareho. Tingnan mo roon. Sabi ng lolo ko. Ang dagat na ito, hindi kailanman pumili ng tao. Mahirap man o mayaman. Umiiyak man o tumatawa. Kapag dumating dito, bisita lang. Kung hindi ka abala, tulungan mo akong isauli ang lambat. Hindi ko yata kaya ng mag-isa. Ipaghahain kita ng almusal. CJ. Suking. Yang Hai. Umakyat ka na. Kung mangangahoy sa dagat, dapat maaga. Huwag mong sabihing bukod sa pangingisda, wala ka ng iba. Kung ganoon, patutunayan ko na ang kaya kong makamit ay buong dagat. Sa unang beses na pumalaot, may huli ka na agad. Tawag doon ay swerte. Ang manghuli sa dagat ay iba sa simpleng buhay. Hindi pareho. Unahin mong ipasok ang mga nahuli kahapon sa silid ng lambat. Ang ilalim ng dagat na ito ay halo ng putik at buhangin. Mataas ang oxygen. Pinakapaborito ng mga may kaliskis at baluti. Kapit sa likod. Tama. Ganyan lang. May dating. Mas exciting pa kaysa mangisda. Pagod ka na ba? Suking. Saan kayo kadalasang naglalatag ng bitad? Mababaw ang tubig doon. Kumambyo na ang hangin sa timog silangan. Mabilis ang pag-urong ng tubig. Sa hilagang silangan, lilitaw ang buhanginan pagkalipas ng 3 oras. Dapat sa timog kanlurang kanal tayo pumunta. 8 hanggang 12 metro ang lalim. Iwasan ang putik at buhangin na halo. Blue crab ang pinakagusto. Malambot at maraming taguan. Kahit humupa ang tubig, hindi tayo sasadsad. Dito ako lumaki sa dagat na ito. 10 taon na ako sa dagat na ito. Hindi mo ako matutumbasan kahit isang araw. Sino ka ba talaga? Karaniwang tao lang na mahilig mangisda.
Sariwa, 23 gin. 6.5 bawat gin. 149.5. 6.8. 6.6. Sige, kuha na. Mag-ingat. Suking. Ikaw na naman ang magbebenta. Sasabihin ko sa'yo ulit. Sa akin mo'y abot ang paninda. Hindi ka malulugi sa presyo. Enye. Sino iyang pagwapong yan? Ano bang pakialam mo? Hoy, bata. Sa akin ang pantalan na ito, ako si Zhao Dalong. Pumapalaot ang mga bangkang pangingisda. Lahat ng bentahan ng huli dadaan sa akin. Gets? Hindi. Ang alam ko lang. Hindi inyo ang dagat na ito. CJ, ang tigas ng bibig mo. Tingnan natin kung gaano kakatagal. Hindi mo dapat siya ginalit. Ano ang ikatatakot ko? Kami sa dagat. Walang atrasan. Walang atrasan. Walang atrasan. Oy. Unang beses na may inuwi si Kingking na tao. Lolo. Nakatulong lang siya sa loob ng isang araw. Hihi. Iho. Marunong akong tumingin ng tao. May dating ka. Anong klase ng dating? Yung tigas ng loob na pinipigil ang sama ng loob. Sa dagat, walang atrasan ang tao. O matutong lumangoy. O malunod. Parang nag-aaral ka palang lumangoy. Wala ka nang mapupuntahan. Dito ka na lang. Tulungan mo si Kingking sa trabaho ng ilang araw. Kain at tulugan, sagot namin. Hindi ako kampante kung siya lang ang mag-isa sa bangka. Salamat po, Lolo Su. 2 araw akong pumalaot kasama ni Suking. Kamusta? Mas magaan kaysa sa tubig tabang. Marunong siyang bumasa ng takbo ng tubig. Ang pinakamababang low tide ay 4 ng umaga. Ang pinakamataas na high tide ay 3:15 ng hapon. 8 araw ng lunar na buwan. Sa mahinang tide, lalantad ang 300 metro ng putikan. Sa Anglok, pinakamaraming alimango. Timog sila ang hukay sa dagat. 8 hanggang 12 metro ang lalim. Magkahalong putik at buhangin ang ilalim. Mataas ang oxygen content. Pinakamarami ang alimango rito. Sa hanging silangan na lakas 3, saang panig ibababa ang lambat. Hilagang silangan, bahagyang pahilaga. Ang hanging silangan ang may dalang mainit na agos. Ang mga isda ay bumabalik sa panig na salungat sa hangin. Sa timog kanlurang baybayin. Sa hanging silangan, patay na tubig pa nga. Iyan ang sinasabi mo. 30 taon akong nagtrabaho bago ko naintindihan. Ilang araw ka lang dito, maiintindihan mo rin. Hindi lang ito basta karanasan. Ito ay kaloob ng langit. Ngayon, hindi na ako sasama sa bangka ni Suking. Sumama ka sa akin. Ang bahaging ito ay tinatawag na Longwanggu. 40 hanggang 50 metro ang lalim. May mga kumpulang bahura sa ilalim. Kaya hindi na pumupunta ang mga bangka. Laging sumasabit ang lambat sa mga bato sa ilalim. Pero dito may lumalabas na malalaking isda. 3 dekada na ang nakalipas. Noon, punong-puno ang dagat na ito ng ligaw na yellow croaker. Pagkatapos, naubos sila sa mapaminsalang lambat na ginamit ng mga tao. Ngayon, ni isa wala ka nang makita. May isang tuntunin ako sa mga tinuturuan ko. Palayain ang maliliit na isda. Hindi hinuhuli ang inang alimango na may dalang itlog. Sa panahon na pahinga sa pangingisda, hindi kami lumalabas sa dagat. Susundin mo ba? Guro. Mabuting alagad. Nakahuli tayo at malaki pa. Hindi bababa sa 20 kilo ito. Haha, alagad, swerte mo talaga. Isang giant grouper na halos 50 kilo. Kailangan ko itong mayahon. Para makita ng lahat ng nagsasabing wala akong silbi. Nasa dagat ang aking larangan. Isang pogi na 1 linggo pa lang, agaw eksena na agad. Kuya Long. Marami ng fans ng batang ito, umaabot na sa ilang 10,000. Nakikipagsosyo pa rin si Suking sa kanya. Akin ang pwesto sa pantalan na ito. Hanapin mo ang batang si Suking.
Noong nakaraang taon, malaki ang pinagawa niya sa bangkang pangisda. Kami ang nag-abono ng gastos. Hanapin mo ang kasulatan ng utang. Papabayarin mo siya ng isang bagsakan. Hindi lang pera ang ipababayad mo sa kanya. Ikalat mo ang balita. Kung sino ang magbenta ng huli sa hiking company. Huwag na kayong lumapit sa akin para ipaayos ang bangka. Doble ang bayad sa pwesto. Tingnan ko nga kung paano siya tatanggap ng mga huli. Miss Sue. Noong Oktubre ng nakaraang taon, pina-overhaul ang makina. 38,000. Sabi ni Kuya Long. Hindi tumatanggap ng hulugan. Isang bagsakan ang bayad. Kung hindi mo mabayaran, isasangla mo ang bangka. Ang usapan ay hulugan. Buwan-buwan akong nagbabayad ng nasa oras. Nagbago na ang tuntunin. Bigyan kita ng 3 araw. Ano nang nangyayari? O ay, kuya malaking lapu-lapu. Para ipagtanggol mo siya. Magkano ang utang niya? Yang hay, huwag kang makialam. Akin ito. Lagyan ng interes. 42,000. 38,000. 4,000 na lang. 3 araw. Iyan ang ipon ko sa mahigit kalahating taon. Kapag naubos ang pera, pwede pang kitain. Kung walang bangka, paano ka papalaot? Iyan ang iniwan ng mga magulang mo. Siya ang nauna. Ang taong naglagay sa akin sa unahan. Kulang pa ng 4,000. Ay, langit. Bigyan niyo naman ako ng konting pagbigyan ngayon. Mga kasama. Umakyat kayo rito. Ay, 3,556. 2 tao, lumapit. 1, 2, 3. 103 G naligaw na gent lapu-lapu, hahaha. Alagad. Mula ngayon. Ikaw na ang alamat ng dagat na ito. Si Tong G na may 100 gin, naging alamat na. 10,05 ipinost ko sa net. 20,48 naging alamat na si Baikuhage. 10,05 3,000 lang. 20,48 naging alamat na si Hage. 15,000. 22,000. 30,000. 35,000. 40,000. Itatabi ko ang mga buto ng isda. Gagawin kong specimen. Alagad, tingnan mo ang cellphone mo. Nag-viral ang video. Lumampas na sa 5 milyon ang views. Lahat tinatawag kang Kuya Gent Lapu-Lapu. Sikat ka na. Masaya ka ba? Noon, kahit 2 G na lapu-lapu lang ang mahuli ko, masaya na ako buong araw. Ngayon, kabaligtaran ang tahimik ko. Parang umuuwi na ako. Ibinibigay sa iyo ng dagat ang malalaking isda. Hindi para magmayabang ka. Kundi para malaman mong may kakayahan ka pala. Siya nga. Kuya Gent Lapu-Lapu. Yang hay. Hindi naghihintay ang agos sa sinuman. Yang hay. Si Zuhao, katabi mo sa upuan noong junior high. 6 na taon na tayong hindi nagkikita. Noong nakita kita sa video, halos hindi na kita nakilala. Tara. Sa loob tayo mag-usap. Ang tindi mo. Nabalitaan ko ang tungkol sa pag-atras ni Linman sa kasal. Bulag siya. Tingnan mo kung gaano karaming tao sa internet ang tumatawag sa iyo na Kuya Gent Lapu-Lapu. Kahit sa mga opisina, pinag-usapan na. Matigas pa rin ang bibig ni Linman, sinasabi na swerte lang iyon. Pero si Liu Fang, namumula na sa inis ang mukha. At saka, nag-like si Linman sa video mo kagabi.
Tapos na ang lahat. Noon, minamaliit ka niya dahil wala kang narating. Hindi ko gustong gumanti. Gusto ko lang pumalaot. Sino ito? Dati kong kaklase si Zhou Hao. At ikaw? Su King. Amo niya. Ah. Amo pala. Anong klaseng amo? Hoy, bata. Kung lalalim pa tayo. Nasa laot na tayo. Mabilis ang agos. Hindi pwede ang isa lang. Ayon sa notebook ni Lolo Su. Ang bahura na ito. Tuwing ganitong panahon bawat taon may malalaking kawan ng isda. Mas lason pa ang ahas dagat kaysa kobra. Isang kagat lang, 10 minuto at wala ka na. Putulin ang lubid para mabuhay. Putulin ang lubid para mabuhay. Hindi ito nandito para kagatin ako. Nabihag na ito ng lambat. Lugar kung saan lumalabas ang mga ahas dagat. Saganaan ng buhay sa ilalim ng dagat. Maraming maliliit na isda. Kasunod na agad ang malalaking isda. Iyan ang kadena ng pagkain. Hindi ito halimaw. Tama po ang sabi ni Lolo Su. Igalang mo ang dagat. Ang dagat ang nagbibigay sa iyo ng pagkain. Ay, 278. Ang dami naman. Anong klaseng lugar ba ito nahuli? Nabangga ito sa ahas dagat. Alaynan. Walang pinutol na lubid. Nabuhol ito ng lambat. Ako na ang nagpalaya rito. Hahaha. 3 dekada na akong tumatanggap ng alagad. Ikaw ang unang batang naglakas loob na gawin yan. Lugar kung saan lumalabas ang mga ahas dagat. Siksik na siksik ang buhay sa ilalim ng dagat. Hindi mo sinasadyang nahanap ang daan ng mga isda. Hindi iyan swerte. Iyan ay dahil may paggalang ka sa dagat. Nabaliw ka na ba? Baka kagatin ka nito. Naisip ko na. Pero nabihag ito ng lambat. Kung hindi ko ito tutulungan. Mamamatay ito. 78 taon na akong nabubuhay. 3 beses ko na itong nakita. Matapos kong tulungan ang ahas dagat. Nakahanap ako ng daan ng mga isda. Ikaw na ang kinikilala ng dagat na ito. Hindi ito halimaw. Isa itong balanse ng kalikasan. Ang lugar na tinatahanan ng ahas dagat ay buo ang balanse ng kalikasan. Likas siyang siksik ang mga kawan ng isda. Kaya mong matuklasan ang hulma na ito. Tunay kang mangingisda. Inumin mo na. Sa susunod na lalayag ka. Bawal ang sinuman na pumunta sa ganoong lugar. Ano bang nangyari sa kanya? Ang tanga mo. Nag-aalala lang siya sa iyo. Man. Tingnan mo, naging mainit na namang usapan ang dating nobyo mo. 10.53 milyon, dambuhalang dyan lapu-lapu na 100 gin. 10.53 milyon, mahigit 10 milyon ang napanood sa buong internet. 10.53 milyon, 50,000 tagahanga. 50,000 tagahanga. Man. Noong una ka rito, ano ba talaga ang iniisip mo? Biniaya ang nobyo ng iba, isinama ang kasintahan sa mall. Dinala mo ako para lang magpahangin sa dagat. Man. Bukas, may inihanda na sa iyo si Mama na blind date. Mula sa pamahalaan ng distrito. 3 bahay. Mama, tingnan mo.
Mahilig lang talaga siyang mangisda noon. Kami ang nagtulak sa kanya na pumalaot. Sa dagat siya naging totoong lalaki. Eh kami naman. Hinahanap pa rin ang susunod na may magandang kinabukasan. Hindi ka naman ganito noon. Noon, lagi ko siyang iniisip na walang silbi. Lumalabas na hindi pala siya ang walang silbi. Sa tabi ko, akala ko wala siyang kaya. Kulang pa rin ang 4,000 paunang bayad. Kailangang marami tayong mahuli ngayon. Langit, tulungan mo pa kami. 18. Eksaktong 18 ligaw na dilaw na croaker. Ito pala ang huling bahagi ng dagat na hindi pa nadaraanan. Ang mga isdang ito na lang ang huling ligaw na populasyon. Ang maliliit, ibalik. Itabi bilang pamparami. Zouhai-hai 56. Ligaw na malaking yellow croaker. 8,000 bawat isa. Kasado. ₱21,600 yuan. May 21,000 sa card na ito. Ikaw ang humawak. 21,000. 21,000. Baliw ka ba? 4,000 pa para kay Sao Dalong. Ang matitira, ipagawa mo sa bangka mo. Palitan ng bagong kagamitan. Bumili ako ng bagong wheelchair para kay Lolo Su. Di kuryente. Hahaha. Iha. Itong tanga na to. Huwag mo siyang palusutin, hahaha. Hahaha. Alam mo ba kung ilang follower ka na sa buong net? 1,100,000. Alaynan. Malungkot. Masaya. Pero di ako naglalakas loob maging sakin. Noon, ang pangingisda ay pagtakas. Kapag napagalitan, nangingisda ako. Kapag nag-aaway, nangingisda rin ako. Pag nahawakan ko ang pamingwit, ang mundo ko, palutang na lang ng isda. Iba na ngayon. Hindi na ito dagat ng pagtakas. Ito ang larangan ko. Walang galaw muna sa panig ni Sao Dalong. Pero di siya papayag ng basta-basta. 30 taon na ang nakalipas, naloko niya ako. Isang bangka. Dahil ayaw kong ibenta sa kanya ang isda ng bagsak presyo. Pinaharang niya sa shipyard ang pagkukumpuni ko. Noong panahong iyon ng bagyo, tumaob ang bangka sa pantalan. Noon, tinanggap ko na. Hindi na ako nakisawsaw pa sa mga tao sa pantalan. Sariling huli, sariling benta. Kaya tinanggap kita bilang alagad. Hindi lang dahil nakita ko ang talino mo, kundi dahil katulad mo ako noon. Ayaw magpakumbaba. Guro. Gusto kong magparehistro ng kumpanya. Sariling huli, sariling benta. Para hindi si Zhao Dalong ang kumita sa patong. Gusto kong ang mga mangingisda sa pantalan na ito. Ang bawat gin ng isda na ibinebenta nila. At bawat alimango. Hindi na kailangang magpaapi pa kay Zhao Dalong. Hahaha. Ang pagtanggap sa iyo bilang alagad. Sulit na sulit. Ito para sa iyo. Ang binurda mo. Kamahal-kamayan ko. Hindi maganda tingnan. Maganda tingnan. Yang Hai. Ano man ang balak mong gawin. Nariyan lang ako. Kuya Hai. Para sa kapital ng pagsisimula ng pagpaparehistro ng kumpanya, kailangan natin ng 100,000. Nabenta ang Yellow Croaker sa 21,000. At 38,000 para kay Suking. Magtabi ng 70,000 para sa gasto sa araw-araw. Ang matitira, 100,000 lang, sakto na. Ayan lang. Wala pa nga tayong maayos na opisina. Umpisahan muna natin sa bodega. Tapos saka na ang opisina. Nabuksan na ang online shop. A-upload na lahat ng video.
Ang unang araw ay 16 na pre-order. Beijing at Shanghai. Sa Guangzhou at Sanya ay meron din. Totoo pala ang batang ito. Kuya Long. Sige na ba? Hindi nagmamadali. Puntahan mo ang kanyang dokumento. Lisensya sa kaligtasan ng pagkain. Lisensya para sa transportasyon na may malamig na imbakan. May butas ba sa rehistro ng buwis? Humanap pa ng ilang malalaking kliyente para ibagsak ang presyo at maubos agad ang paninda. Magkano ang benta niya? Sa akin, 2% na lang. Ang bagong kumpanya ang pinakatakot sa hindi matatag na supply ng paninda. Pag may isang maling kargamento. Tapos na ang reputasyon. Suking. Shanghai Chain Restaurant Group. 300 gin na Giant Lapu-Lapu. 200 gin na Alimango. Lingguhan ang supply. Pipirma ng 3 taon. Kabuang 18,000. Suking, ikaw ang bahala sa mga alimango. Dinala ng guro ang mga tao para mangolekta ng Giant Lapu-Lapu. Ako ang bahala sa deep sea fish trap. Mukhang may paparating na malakas na hangin. 300 gin na Giant Lapu-Lapu. 200 gin na alimango. Kailangang ma-deliver. 3 araw. Natapos na. Walang diferensya kahit isa. Umabot sa resibo ang 18,000. Sariwang-sariwa. Kumikinang sa kasariwaan. Mainit na putahe. Lahat ng 300 gin na Giant Lapu-Lapu ay namatay. Mahigit kalahati ng alimango ang namatay. Dinaya ninyo kami. Nandoon pa ang storage card ng Kikis. Agad akong gagawa ng backup at i-upload sa cloud. Si Ibiao ba iyon? Tiyak na si Zhao Dalong ang may pakana niyan. Natanggap na namin ang reklamo at ulat. Ayon sa batas, kukumpiskahin at i-sampler namin ito para sa pagsusuri. Pakiusap na pumirma. Kamera sa bodega iyan. 3:30 ng madaling araw. Kumpirmado ang ebidensya. Sinasadya nilang sirain ang produksyon at operasyon. Kaso ito na may kaugnayan sa krimen. Nakabuo na ng kaso ang pulisya. Sabay na iulat sa mga kaukulang departamento. Kumpirmado ng dokumento ng inspeksyon sa kalidad. Sinadyang sirain ang mga produkto. Ang kumpanya ni Zhao Dalong dahil sa pamamalakad. Tinanggal sa pwesto at pinatawan ng administratibong multa. At inutusan pang magsara at mag-ayos. Zhao Dalong. Hindi ba bagay sa iyo ang kumpanyang ito? Kuya Hai. Tumawag ang kliyente mula Shanghai. Nailabas na sa internet ang video ng Kikis. Alam nilang may nagmanyobra. Hindi lang walang babayaran na danyos. Dagdag pa, nadagdagan pa ng 30,000 order. Ilang ulit na ba kayong nag-push ng kumpanya? Tumawag ka at tanungin kung gusto nila ng puhunan. Hindi muna tayo kukuha ng puhunan. Unahin muna nating ihanda ang paninda. Gusto mo bang formal na sumali sa kumpanya? Matagal ko nang ayaw magtrabaho sa design company. Sumama ako sa iyo sa pangingisda. Mas may saysay pa iyan ng 100 beses kaysa nakaupo lang sa opisina. Maligayang pagdating. Nahuli si Ibiao. Ikaw pala ang may pakanan yan. Hindi ako ang may gawa niyan. Ang batas ang may gawa niyan. Ang gaan ng loob ko. Ang mga tauhan ni Dalong. Ilang taon ka nang namamayani at nang aapi sa pamilihan. Mang may-ari. Mula ngayon. Ang mga huli ko. Sa inyo na lahat. Bilangin ninyo ako. Sira ulo. Ayusin niya muna ang mga kamay niya. Ayusin niya muna ang mga paa niya. Nabentahan pa ng bantay ang isang maayos na mukha. Kuya Long. Kaya ba niyang ilabas si Alian dyan? Humanap ng abogado. Kahit mamatay siya, personal na usapin lang ito at walang kinalaman sa kumpanya. Pupunta ako agad at ayusin. Kung hindi pwede sa lakas, daanin sa mahinahon. Hindi ba siya kukuha ng huli mula sa mga mangingisda? Ibaba ang presyo ng pagbili sa ibaba ng gastos. Tingnan nga natin kung gaano katagal siyang may ipupunang pera para sunugin. Naku! Tawagin ninyo si Yang Hai. 17 taong gulang pa lang ako nang magsimula akong mangisda sa dagat. Ito ang pinakamagandang tala ng huli ko sa buong buhay ko. Dapat sana ipapamana ko ito sa anak ko. Pero hindi na nakabalik ang anak ko at manugang ko. Kung hindi ko pa ipapasa sa iba.
Kasama ko na lang itong ililibing sa kabaong. Lolo Su. Napakahalaga nito. Hindi ito tungkol sa halaga. Tungkulin ito. Kung kinuha mo ito, panindigan mo ang bahaging dagat na ito. Tandaan ko na po. Bahura ng Tsi Pito. Nakapunta na ako rito. Kung gayon, iyon ang tadhana. Hindi basta-basta ang dagat na ito. Hindi ikaw ang pwedeng basta na lang pumunta dito. Ang dagat ang nagpapasya kung sino ang papayagang pumunta. Tuwing unang bahagi ng tag-init, may dumarating na pangkat ng Splendid Alfonsino sa bahura ng Tsi Pito. Walang nakakaalam kung saan talaga sila galing. Ang alam lang, isang gin ay mabibenta ng 20,000. Ngayong taon, pang-6 na taon na eksakto. Hindi ito pamahiin. 60 taon na datos ang pinagbabatayan nito. Temperatura ng tubig. Alat. Agos ng dagat. Ang hindi maipaliwanag ng agham, tawag doon ay karanasan. Kapag sobra na ang karanasan, tawag na roon ay katotohanan. Si Zhao Dalong, hindi niya naiintindihan iyan. Akala niya ginto ang dagat. Kapag hinukay, ubus na. Kailangan mong ipaunawa sa kanya. Ang dagat ay parang bukid. Kapag maayos mong inalagaan, taon-taon may ani. Naiintindihan ko na. Ang pag-aalaga sa dagat. Hindi pag-angkin sa dagat. Tuwing unang bahagi ng tag-init, may dumarating na misteryosong isda sa bahurang ito. Walang nakakaalam kung saan talaga sila galing. Ang alam lang, malinamnam ang laman nila at parang taba. Mas mahal pa sa ginto. Ngayong taon, pang-6 na taon na eksakto. Splendid Alfonsino. Sabi ni Lolo Su, isang gin daw ay 20,000. 2 ay 80,000. Su King. Sabihan mo si Mangwang na ilabas lahat ng nakatiwangwang na bangka. Ngayon, hulihin lang natin ang Splendid Alfonsino. Kokontakin ko agad si Mangwang. Umabot sa 74,000 ang kita. 74,000. Paano niya ba lagi nahahanap ang mga kakatuwaang ito? Narinig ko na may hawak siya. Ang notebook ng lolo ng pamilyang Su. Ang notebook na iyon. Kahit ano nang mangyari, kailangan nating makuha. Pupunta ako agad at maghahanap ng paraan. Hindi nakarehistro sa akin ang truck na ito. Bawal pumasok sa pantalan. Ako ang ipinatawag ng hiking company. Nabayaran na ang pamasahe sa kargamento. Si Boss Zhao. Pampublikong lugar ang pantalan. Bakit kailangan pang magrehistro rito sa inyo? Bakit? Dahil sa pantalan na ito. Ako ang nagtakda ng mga patakaran sa loob ng 30 taon. Bakit nakakalusot sa akin ang bago ninyong kumpanya? Mas sariwa ang alimango ko kaysa sa inyo. Mas mababa pa ang presyo ko kaysa sa inyo. Dahil sa mangingisda, mas gusto pa nilang ibenta sa akin ang huli. Dalong. Hindi pwedeng ganyan kabastos ang tao. Pinagpagura ng mga tao ang huli nila. Ibebenta ko sa halagang kalahati lang ng ibinibigay niyang high. Tama. 20% pa ang taas mo. Kasama pa ang libre at mabilis na paghakot at pagbalot. Hindi na namin kailangang ako ang magbuhat. CJ, kung gusto ninyo, pwede kayong lumipat sa bagong supplier. At kapag nasira ang bangka ninyo, huwag ninyong ako ang hanapin para mag-ayos. At huwag na ninyong asahang palulusutin ko rin ang bayad sa pantalan. Mga kasama, mula ngayong buwan, nakipagkasundo na ang haiking sa paggawaan ng bangka. Para sa murang maintenance cooperation. Gastos ay sa company account. Nakabinbing pagsusumite para sa rebisyo. Kung sino man ang may sira ang bangka, uunahin ng ipaayos. Bawiin na lang ang gastos mula sa hinaharap na kita sa huli. Bayad sa pagpaparada sa pantalan. Nakipag-ugnayan na ang kooperatiba. Ang mga kaugnay na departamento ay naghain na ng planong pangkaginhawaan para sa mga tao. Maghintay na lang tayo sa opisyal na anunsyo ng namamahalang kagawaran. Ang mga patakarang itinakda ni Boss Zhao. Hindi batas. Ilang buwan ka pa lang dito. Ang lakas mo nang magpaulan ng gulo. Sa dagat na ito. Panahon na para magbago. Sabay tayong hihila sa Shanghai. Ipaalam sa lahat. Mula bukas. Tataasan pa ng kalahati ang presyo ng pagbili ng hiking. CJ. Ako na ang agad magpapaalam. Naalala mo pa ba noong unang araw? Naalala ko. Sabi mo mukha raw akong tumataka sa unos. Noon talaga. Haggard na haggard ka. Namamaga ang mga mata mo na para kang dalawang itlog. Ngayon, iba na. Nakatayo ka na sa pantalan. Ang mga dating kumukutya sa iyo. Pasikretong pinagmamasdan ka na lang ngayon. Ang tinitingnan nila ay ang higanting lapu-lapu.
Hindi si Yang Hai. Ang nakikita ko ay si Yang Hai. Ang taong tumulong magputol ng lambat ng mga ahas sa dagat. Ang taong ibinuhos ang lahat ng kinita niya. Para mabayaran ang utang ko. Hindi mahalaga ang sinasabi ng iba. Ang taong buong puso lang na gumagawa ng sarili niyang dapat. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin mo sa akin? Ibig sabihin, ikaw ang taong nagsabi sa akin noong pinakaubos na ako. Natulungan kitang mag-ahon ng lambat. Ang taong nag-alaga sa iyo. Dahil sa iyo, pakiramdam ko. Hindi ako walang silbi. Sa totoo lang, hindi ka naman talaga. Si Old Wang. Nakikita mo na ba? Ang batang ito, nakahanap na rin ng sariling daan. Kuya Hai. May naghahanap sa inyo. Bakit ka na parito? Punta ako para makita ka. Ngayon ka. Ayos ka naman. Araw-araw pinapanood ng nanay ko ang mga video mo. Hindi niya sinasabi sa bibig. Alam kong nagsisisi na siya. Yang Hai, kung hindi ko sana ipinawalang bisa ang kasal natin noon. Nandito ka pa kaya ngayon? Hindi ko alam. Baka. Noong araw na ikaw ang nakipaghiwalay. Parang gumuho ang mundo ko. Pero ngayon kapag binalikan ko. Salamat sa iyo. Hindi ito pang uyam. Talagang salamat. Taos pusong salamat. Kung hindi tayo naghiwalay noon. Baka nagko-code pa rin ako ngayon. Tuwing weekend, palihim akong nangingisda. Habang buhay na hindi alam kung ano ba talaga ang kaya ko. Wala ka nang binigay na atrasan sa akin. Walang atrasan. Kaya pasulong na lang ang lakad. Ngayon ka. May kasama ka na ba? Yang Hai. Sabi ni Mang Wang maganda ang agos mamayang hapon. Kaya puntahan mo na agad. Sige, alam ko na. Isang dalagang handang sumama sa akin sa paghahanap ng lamang dagat sa low tide. Mga kasama. Siyang Hai ako, halos kalahating taon na ako rito. Alam kong dati wala kayong magawa kundi. Ibenta ang huli ninyo kay Zhao Dalong. Na siyang may hawak sa monopolyo ng pagbili. At kung hindi ibebenta sa kanya, walang mag-aayos ng bangka. Walang mabibilhan ng yelo. At hindi mailalabas ang produkto. Pero mula ngayon, ang mapang-abusong tuntuning ito. Ay babaguhin na. Kapag sumapi kayo sa kooperatiba, libre ang yelo. Libre rin ang pamantayang kahon ng pag-iimpake. At iisa ang tatak sa pagpapadala. 5% lang ang kukunin ko bilang gasto sa operasyon. Ang matitira sa inyo na lahat. 5%. Noon, 40% ang kinukuha niya. Makikipagnegosasyon kami sa shipyard para sa kontrata ng maramihang pagkukumpuni. May 40% diskwento sa pagkukumpuni ng mga bangka ng kooperatiba. Si Hiking muna ang sasalo sa bayad. Ibabawas na lang sa hatsian ng huli. Ako, si Wang Dehai, ang unang sasali. 3 dekada na akong nangingisda. Unang beses kong may narinig na, sa inyo na ang matitira. Sa 4 na salitang iyan pa lang, ibinebenta ko na ang buhay ko kay Hiking. CJ. Sasali ako. Sasali ako, sasali ako, sasali ako. Yang Hai. Ako, si Zhao Dalong, hindi kita patatawarin. Hoy! Abogado Chen. Suriin mo ang kumpanya ng Hiking. Lahat ng usaping pangnegosyo at buwis. Mga permit sa kalinisan ng pagkain. Bawat posibleng butas. Siguraduhin mong maibaba siya. Ginoong Yang. May natanggap kaming reklamo. Lampas sa limit ang residuo ng gamot sa mga lamang dagat ninyo. Hindi rin pasado ang temperatura ng pagpapalamig. Hindi kumpleto ang deklarasyon sa buwis. Ito ang resibo ng pagtanggap sa reklamo. Malugod po naming tinatanggap ang inspeksyon ninyo. Xiao Zhou. Pakikuha lahat ng quality inspection reports. At mga sertipiko ng quarantine. Talaan ng temperatura. Ilabas ninyong lahat ang mga tax registration form. Ilabas din ang mga certificate ng inspeksyon. Ang mga dokumentong ito. Mas maayos pa ito kaysa sa maraming luma ng kumpanya. Sa kolehiyo, business management ang kursong kinuha ko. Mula pa noong una, si Manager Yang. Ang nagsabi sa akin na i-standardize ko ang lahat ng proseso.
Itala ninyong mabuti. Yang, napakagaling mong mamahala ng mga tao mo. Hindi totoo ang mga sumbong. Ito ang nakasulat na resulta ng beripikasyon. Nakamarkang hindi totoo ang sumbong. Ipasok sa archive para sa sanggunian. Dito na nagtatapos ang usaping ito. Zhao Dalong. Nagpadala ka ng tao para lasunin ako pero hindi mo ako napabagsak. Hindi mo rin ako napatumba sa pamimihasyon ng presyo. Ngayon, pati reklamo mo hindi rin tumama sa akin. Lalong bumababa ang antas ng mga paraan mo. Pumasa. Ginoong Yamada. Sa Gold Eye Red Snapper ng inyong kumpanya. Sobrang interesado ako. Pagkatapos niyang mapanood ang video sa internet. Espesyal siyang lumipad mula sa East City. Ito ang record namin ng napapanatiling pangingisda. Bawat pukpangisdaan. May panahon ng bawal mangisda. Lahat ng inahing alimango at batang isda ay ibinabalik sa dagat. Kalidad muna. Kalidad muna. Pangalawa ang dami. Sabi ni Ginoong Yamada. 20 taon na sa negosyo ng lamang dagat. Bihira akong makakita ng ganito kaprofesional na supplier. Gusto niyang pumirma ng pangmatagalang kontrata. Taon-taon na supply ng Gold Eye Red Snapper. At ligaw na giant lapu-lapu. Ang presyo ay 50% mas mataas kaysa sa loob ng bansa. Kuya Hai. Export order. Export order. Kalahati ang taas kumpara sa presyo sa loob ng bansa. Hiking Marine. Maligayang pagdating po, Ginoong Yamada. Maging ang unang. Overseas customer ng aming kumpanya. Paano na ibenta ang mga isdang ito sa ibang bansa? Ang alagad ko ang nagbenta ng isda sa East City. Ako si Mang Wang. Buong buhay ko nang nangingisda. Ni isang probinsya, hindi pa ako nakakapasok. Itong apo ko nga. Suking. Maganda ang panlasa. Lolo. Sino ba ang nagsabing siya ang tinutukoy ko? Hahaha. Hindi ko naman sinabing ikaw yun. Blue Alert. 20.10, 78, inaasahang aabot sa lakas 8 hanggang 9 ang hangin sa umaga. Inaasahang aabot sa lakas 8 hanggang 9 ang hangin sa umaga. Naglabas ng blue warning ang weather station. Hindi tama ang alon at hangin ngayon. Kulang na lang ng 12 gin. Isang kulungan lang ang usapan. Punta lang ako at babalik din agad. Bukod sa pangingisda. Wala ka ng iba. Sumampa ka na. Kapag nangunguha sa dagat, dapat maaga. Responsibilidad ito. Kung may mangyari sa iyo, ano ang gagawin ko? Paano si Lolo? Paano ang mga mangingisda sa 12 ng bangka? Pasensya na. Sabi ko, bawal kang pumunta. Wala ka na bang pakialam sa buhay mo? Ikaw ang kapitan ng hiking. Mula ngayon, bawal kang lumabas sa malayong dagat ng mag-isa. Utob. Ayos. Kumpleto na ang mga order ni Ginoong Shanshan. Pwede nang ipadala sa oras. Kuya Hai. Halos ibuwis mo na ang buhay mo para sa 12 kilo ng isda. Hindi para ibuwis ang buhay. Para sa patunay ng kakayahan. Kapag napatunayan kong kaya rin ang kumpanya, pwede rin akong makalusot. Patunay na ang dagat na ito. Hindi pala totoo ang sabi ni Zhao Dalong. Patunay na kahit ang lalaking iniwan sa kasal. Pwede ring bumangon at mamuhay ng marangal. Ikaw, bata ka. Mula ngayon, pag lumalabas ka sa dagat, kailangan may kasama kang 2 o higit pa. Hindi lang para sa sarili mo ang buhay mo. Para kay Suking din. Para sa akin at sa butong ito. Para sa pantalan. Nabuhay ng ilang dosenang mangingisdang umaasa sa sweldo. Isa ka na ngayong watawat. Kapag bumagsak ang watawat, mawawala ang direksyon ng tao. Mawawala ang direksyon nila. Kuya Hai.
Nababaliw na si Zhao Dalong. Ibinaba niya ang presyo ng bili hanggang sa ibaba ng gastos. Mas mababa ng 30% kaysa sa atin. Ilang mangingisda, hindi na kaya ang presyon. Bumalik at ibenta sa kanya. At nagpagawa pa siya ng paninira online. Bumagsak ang rating ng tindahan natin online. Mula 4.7 pababa sa 3.8. Hanggang kailan niya kayang sunugin ang pera niya? Sa presyong ganyan niya. Bawat buwan lugi tayo ng ilang daang libo. Pero matibay ang pundasyon niya. Kaya niyang tumagal ng kalahating taon ng walang problema. Hindi natin siya masasabayan ng kalahating taon. Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi na lang tayo makipagpatintero sa presyo niya. Sa kalidad tayo bumawi. Xiao Zhou. Gawin ninyo ang buong pagsubaybay sa pinagmulan ng lahat ng produkto natin. Simulan ninyo agad. Mula sa ang bahagi ng dagat na huli ang bawat isda. Anong oras ito iniahon sa tubig? Sino ang humuli? At sa anong paraan ito ibiyahe? Gawin ninyong may geek code ang lahat. Para isang scan lang ng customer, alam na agad. Kaya bang pigain ni Zhao Dalong ang presyo? Hindi niya mapipiga ang pinagmulan. Sabihin mo sa mga mangingisda ng kooperatiba na hindi bumababa ang presyo ng haiking. Pero bawat isda may kalakip na tatak ng pinagmulan. Ang isdang binibili para sa haiking. Kaligtasan ang binibili. Kuya Hai, isang linggo pa lang mula nang ilunsad ang sistema ng pagsubaybay sa pinagmulan. Umakyat na ulit sa 4.7 ang online rating. Puro papuri ang mga komento ng customer. Transparent. Kampante kayo. Ang grupong pangkain sa Shanghai. Kusang nagtaas ng kontrata sa 500,000. Sinabing gusto nilang may pagsubaybay sa isda. At saka, sa panig ni Zhao Dalong, ang low price dumping ay inireklamo ng mga consumer. Pumasok na ang Market Supervision Bureau at iniimbestigahan ang hindi patas na kompetisyon. Naglabas na sila ng abiso para sa pagwawasto. Sinasabi nilang ang isdang ibinebenta niya bilang pangalawang klase ay pinapasa niyang first class. Iniimbestigahan din. Hindi patas na kompetisyon. Bilang pangalawang klase. Sa sarili niyang hinukay na hukay. Siya na rin ang nahulog ngayon. Sa huli. Nag-alisan ang mga supplier. Nagsipunta sa haiking ang lahat ng mangingisda. Pautang sa bangko. Sa susunod na buwan na ang takdang bayad. Tungkol ito sa 3 milyon. Ginoong Zhao. Bumaba ang pagtataya sa mga nakasanglang ari-arian ng kumpanya ninyo. Simula sa susunod na buwan, hindi makakabayad sa tamang oras. Ilulunsad na ng bangko. Ang proseso ng pag-auction ng mga nasasanglang gamit. Kuya Long. O hindi kaya. Punta tayo at kausapin si Yang Hai. Pakiusapan natin siya na palampasin ako. Pakiusap natin siya. Ako si Zhao Dalong, 30 taon nang namamayani. Pupunta pa ako para makiusap sa isang bagitong gwapo na wala pang 1 taon dito. Ginoong Yang. Magbigay ka ng presyo. Bilhin mo ang Dalong Marine Products. Ang utang sa bangko. Ang bayad sa mga supplier. Hiling ko lang, wag mo akong hayaang malugi at tuluyang mabangkrap. Kailangan pang kumain ang asawa at mga anak ko. Maari ang pagbili. May 2 kondisyon ako. Sabihin mo. Una. Mula ngayon, hindi ka nabibili ng mga produktong dagat. Sa pantalan na ito, iisa na lang ang bibili. Hiking. CJ. Ikalawa. Ikaw mismo ang pumunta sa pantalan. Sa harap ng lahat. Ng mga mangingisdang inapi mo. Humingi ka ng tawad. Ikaw. Pwede ka namang hindi humingi ng tawad. Kung lalabas ka ngayon, ihahabla ka ng bangko. Kaya ko ring bilhin ang mga ari-arian mo. Ang pinagkaiba lang. Bankrupt ka at wala ka nang matitira. Pasensya na. Bukas ng 10:00 ng umaga. Sa pantalan. Ipapaalam ko sa mga mangingisda. Mga kasama, ako si Zhao Dalong sa mga taong ito. Nagkamali ako sa inyo. May araw din pala siya ngayon. Enye. Hindi kaya arte lang iyan. Binabaan ko ang presyo ninyo.
Hinold up ko ang bayad sa inyo. At sinakal pa kayo sa gastos sa pagkukumpuni ng barko. Inaako ko. Ang sabi ni Yang Hai, pumunta ako para humingi ng tawad. Narito na ako. Hindi para sa iba. Ang anak ko ang nagtanong sa akin kung bakit ako tinatawag ng mga tao sa pantalan na si Zhao na mapang-api. Ayokong paglaki niya. Malaman niyang isa palang mapang-api ang tatay niya. Zhao Dalong, ang sinabi mo ngayong araw, totoo man o hindi, wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Kung may kahit kaunting konsensya ka. Ipakita mo sa anak mo na bumuti na ang tatay niya. Ibabalik sa iyo ang 20,000 na ipinambili mo ng singsing. Kanselado na ang kasunduan sa kasal. Kuya Hai, naaprubahan na ang bagong cold chain logistics center. Naaprubahan na. At saka, ang agricultural channel ng Kikis ay pupunta para mag-shoot ng dokumentaryo. Ang produkto ay naipagbibili sa gaano karaming lungsod? 27 sa loob ng bansa. 3 sa abroad. Buwanang kita. Bagsak na 500 milyon. Isang taon na ang nakalipas, dito ako tinanggihan ng kasal. Akala ko ako na ang may-ari ng buong mundo. Ang pinakamawalang silbi na lalaki. Ngayon, pinakakain ko pa ang ilang dosenang pamilyang nakatira sa pantalan na ito. Dagat. Aghampang karagatan. Kapitbahay. Hindi ka naman mahilig magbasa, hindi ba? Kaya pala hindi mo maintindihan. Sabi ni Yang Hai, kailangang maging tuloy-tuloy ang pag-unlad ng kumpanya. Hindi ako pwedeng puro pagmamaneho lang ng bangka. Kailangan kong matutong magprotekta sa dagat. Para may makain pa rin ang susunod na henerasyon. Ito ang tinatawag na tuloy-tuloy na pag-unlad. Ayos. Ikaw at si Yang Hai. Sabay na sumulong. Sabay na lumubog ng malalim. Talagang bagay na bagay kayo. Noong dumating ako sa pantalan na ito, ilang taon na ang nakalipas. Para akong isdang napadpad sa pampang. Halos huling hininga na lang ang natira. Ikaw ang tumulong sa akin. Bigyan mo ako ng tubig. Bigyan mo ako ng lambat. At ibalik mo ako sa dagat. Itong singsing na ito ay kabibe mula sa dagat. Ako ang dahan-dahan at paunti-unting naghasa nito. Hindi ito maihahambing sa diamante. Pero gusto kong makasama ka habang buhay. Pakasalan mo ako, ha? Ikaw ba ang maghugas ng mga pinggan? Ano? Mula ngayon ang mga pinggan sa bahay. Ikaw ang maghugas. Araw-araw siyang naglilinis ng isda at alimango sa pantalan. Magaling na magaling ang husay niya. Ako ang maghugas. Hugasan ko ng pinakakintab at pinakamalinis. King. Kung makita ka sana ngayon ng tatay at nanay mo. Siguradong matutuwa sila ng husto. Lolo, palagi kong iniisip. Hindi ako iniwan ni na tatay at nanay. Dahil may ikaw pa ako. Palagi akong may tahanan. Suking. Hindi ko maipapangako ang kayamanan at kasaganaan. Pero ipinapangako ko. Gaano man kalalim ang dagat at kalakas ang alon. Uuwi ako palagi. Alam ko. Mayor Yang. Nag-alok kami ng halagang 680 milyon. Ang kondisyon ay, kailangan mong tanggapin ang puhunan. Ilista sa loob ng 3 taon. Hindi ko tatanggapin. Hindi kailangang magpalist ang haiking. 600 milyon ang halaga pero tatanggihan mo. Ang pagpalist ay may pananagutan sa mga shareholder. Kailangan kumita ang mga shareholder. Kung tubo ang habol ninyo, mas maraming isda ang hulihin ninyo. At sisirain ninyo ang dagat. Pasensya na, pero hindi ako pwedeng sumunod. Hindi kumpanya ang haiking. Ang hiking ang buhay ng bayang ito sa pantalan. Hindi ko pwedeng gawing
Makinang sumisipsip ng tubig dagat para kumita. Kapatid na Hay, 680 milyon ah. Talagang tinanggihan mo na. Sabi ng guro. Ang dagat ang nagbibigay ng pagkain. Hindi nito pinapakain ang mga sakim. Kung 600 milyon ay mauubos sa dagat. Iyon ay katumbas ng 6 na zero. Ano sa tingin ninyo? Gwapo ang alaga kong estudyante, ano? Gwapo talaga. Pero 600 milyon, Mang Wang. Anong silbi ng pera? Tingnan mo nga ang mga tao sa pantalan. Dati, mga pamilyang tinatapakan ni Zhao Dalong. Ngayon, lahat may bagong bahay na. Naipapasok na sa magandang paaralan ang mga bata. 600 milyon ang ipinambili nito. Mga kinatawan ng kooperatiba. Ito ay pakikipagtulungan sa Institute of Ocean Research. Ang planong hiking marine farm. Hindi tayo pumapalaot para mangagaw ng isda, kundi para mag-alaga ng isda sa dagat. Ang artipisyal na bahura ay tutulong para lumaki ang mga dig. Ang seaweed belt ay maglilinis ng kalidad ng tubig. Ang mga shellfish ay sasala sa polusyon. Pagkalipas ng 3 taon, hindi mauubos ang dagat na ito. Lalo pang dadami ang yamang dagat. Magkano ang pagpapatayo nito? Paunang 8 milyon. Hiking ang maglalabas. Hindi manggagaling sa kooperatiba. Ang kondisyon ay, lahat ng bangka ng kooperatiba ay susunod sa panahon ng pahinga sa pangingisda. At sa mga tuntunin sa huli, lahat ng ARC ay ibabalik. Sang-ayon ako. Noon, nakikipag-agawan kami sa dagat para lang may makain. Ngayon, ang pag-aalaga sa dagat ay parang pag-anyaya sa dagat na pakainin tayo. Para tayo ang pakainin nito. Hindi nakakapagod. Noong naaksidente ang mga magulang ko, akala ko, inagaw ng dagat ang pinakamahalaga sa akin. Pero iniwan pa rin ako nito. Ngayon, gumagawa ako ng tahanan para sa dagat. Parang tinutupad ko pa rin ang pangako noon. Hindi lang basta tinutupad mo ang pangako. Nag-iiwan ka ng piraso ng dagat para sa mga susunod na bata. Yang Hai, gusto mo ba ng anak? Gusto mo? Narito ang hiking marine farm. Ang kauna-unahang sa hilaga ng bansa, na pinuhunan ng mga ordinaryong tao, at ng mga mangingisdang kasapi ng kooperatiba. Isang marine ecological farm na sama-samang pinangangalagaan. 1 taon matapos maitayo. Ang densidad ng mga isdang nasa paligid ay tumaas ng 37%. Mula sa isang baguhan kayo, naging nangunguna sa pangangalaga ng dagat. Ano ang pinakamalaking pagbabago sa mga nakaraang taon? Noon, nangingisda kami para tumakas. Ngayon, pumapalaot kami para magbantay. Ang pagtakas ang lalong nagpapaliit ng buhay. Ang pagprotekta ang lalong nagpapalawak ng landas. Baby. Yung lalaki sa Ziyi, siya ang tatay. Siya ang hari ng paglalayag sa dagat. Ligtas ang mag-ina. Ligtas ang mag-ina. Mga kaanak ni Suking. Ako. Ligtas ang mag-ina. ₱3.4 kilo. Huwag kang umiyak. Kapag umiyak ka, gusto ko ring umiyak. Napakaliit niya. Lalaki rin siya. Gaya mo. Hindi naman ako espesyal na tao. Pero sasabihin ko sa iyo. Ibinigay sa pamilya natin ang dagat na ito ang lahat. Paglaki mo, dapat igalang mo ang dagat. Sa tingin ko, ang pangalan ng bata ay dapat Munting Kabibe. Sobrang tigas naman. Tawagin mong maliit na baboy dagat. Hindi pwede. Ang batang ito ay galing sa amin sa hiking. Bata pa lang tatawagin na Yang Fan. CJ. Yang Fan. Kapag lumaki ka na, ituturuan ka ni Papa mangisda sa dagat. Elvis Yang, magandang araw po. Handa na po ang inreserbong silid pulong. Yang Hai, alam kong mukha akong walang kapal na maharap ka. Pero dumating pa rin ako. Si Lin Man. Noong nakaraang taon, kahit magkasama pa kayo sa pamamanhikan, hindi rin umubra. Pinilit ko. Ngayon, putol na ang ugnayan niya sa akin. Nagpunta siyang mag-isa sa ibang lungsod. Wala akong pinag-aralan, wala ring alam sa mundo. Sa buong buhay ko,
Gusto ko lang na maikasal ang anak ko sa isang taong may magandang kinabukasan. Ako ang nagkamali. Nagkamali ako ng malaki. Narinig kong nagkaanak ka. Para ito sa unang buwan ng sanggol. Munting pasasalamat ko. Hindi ko hinihingi ang kapatawaran mo. Gusto ko lang na malaman mo. Alam kong nagkamali ako. Tapos na ang nakaraan, tapos na. Sana ay maging maayos ang buhay ni Linman. Ito na, ako na ang tatanggap nito para kayang fan. Paglaki niya, sasabihin ko sa kanya. Lahat ng tao nagkakamali sa pagpili. Ang mahalaga, handa ka bang aminin? Ay, iyon. Ang ina ni Linman. Esan, ano nang pakay na rito? Nandito siya para humingi ng tawad. Yang Hai, ang tumanggap ng paumanhin ng iba. Ay isa ring kakayahan. Lolo. Lolo Su. Nagpaalam na po ako sa pag-aaral. 10 taon na po ang nakalipas. Lao Yang. Ang laki ng ipinagbago mo. Napo. Lalo pang gumaganda ang buhay. 11. Yang. Umabot sa 600 milyong yuan ang kita ng season. Lumago ang kooperatiba ng bangka pangingisda hanggang 260 ruta ng palaisdaan sa dagat. Nakapasa bilang pambansang sona ng huwarang ekolohiya. Sa 3 bansa sa Timog Silangang Asya, ay nasa negosasyon para sa kooperasyon. 10 taon na ang nakalipas, hiniwalayan ako. Ang tanging hiling ko lang noon ay makahuli pa ng ilang isda. Talagang kahanga-hanga ang buhay. Hindi ka lang hari ng laot. Isa ka ring taong ibinabalik ang dagat sa mga mangingisda. Muling dumiretso si Yang Hai sa pantalan. Magkasama silang matuto ni Mang Wang ng paglalatag ng lambat. Tulad ng dati mo. Isang hawak lang sa tungkod ng pamingwit. Walang makakapigil. Salamat sa inyo. Noong panahong walang naniniwala sa akin ang lahat. Kayo ang naniwala sa akin. Hay-hay. Hay-hay 6,036. Handa na po. Handa na po. Sabi ni Lolo Wang. Ngayon daw, samahan ko siya sa Longwanggu. Iyon ang lugar na pinaghulog ninyo ng napakalaking bato noon. Sobrang lalim daw ng bahaging iyon ng bahura. Natatakot ka ba? Ano nang ikinatatakot? Sabi ni Lolo ko. Nakikilala ng Giant Lapu-Lapu ang bangka ng pamilyang Yang. Alagad. Hintayin mo ako. Ngayon, paligsahan tayo kung sino ang makahuli ng mas malaking isda. Bumalik ka ng ligtas. Tay. Meron na. Siguradong malaking isda iyan. Tay. Tingnan mo, eksaktong kapareho ng nasa video. Pareho. Pero yang ang apelyido niya. Simula ngayon. Yang ang apelyido niya. Hiking 366. Tatlong-daan at 66. Boss Yang. Kuya Hai. Tio Hai. Nay. Sino yung tito na yon? Matandang kaibigan. General. Sandali. Babawi ako ng isang hakbang. Ano nang babawiin mo? Sa pagtaya, walang bawian. Katulad ng anak mo. Basta sugod lang ng sugod. Ay, dahil mahusay akong magturo. Tay. Ako ang magluluto ngayon.
Tikman mo ang luto ko. Hi, Sheng. Dumating na sa pantalan natin ang bangka ng nayo ng Lin. Dumating din ang anak na babae ni Lin Lausan. Sabi nila, kaya niyang maghabi ng 3 lambat mag-isa. Alaynan, hindi mo ba kayang dagdagan pa ng 2 salita? Sheng. Sheng, ano nang sabi mo? Siulan. Hintayin mo si Itay na magbuhat. Kapag hinintay pa po kayong matapos, gabi na. Anak na babae ni Lin Lausan. Ang pangalan ay Siulan. Hahaha, hindi naman gaano. Halos mahulog na sa dagat ang mga mata mo. Siyamyuan. Matigas ang balat ng asul na alimango, puno ang laman. Kakahango lang sa tubig. 10 yuan bawat gin. Kahit kulang ng 1 sentimo, hindi ibebenta. Kung 10 yuan, ayaw mo pang bilhin. Sa katabing pwesto na lang ako titingin. Nag-aalok sila ng 11. Magaling kang tumawad. Mahilig kang manood ng eksena. Anak ni Suhaihe. Paano mo nalaman? Sino ba sa pantalan na ito ang hindi nakakakilala? Anak ng hari ng dagat. Sabi nila, nakikita mo raw ang kawan ng isda kahit nakapikit ka. Sobra naman. Kailangan, isang mata ang nakadilat. Nakakatawa ka rin, ah. Mas malalim ang dagat dito kaysa sa amin. Sa mas malalim na bahagi, mas marami ang isda. Pero mas delikado rin. Hindi ka ba natatakot? Hindi. Sabi ng tatay ko. Anak na babae ng dagat. Ipinanganak para makipagbuno sa alon. Ako si Su Haisheng. Alam ko. Bukas, babalik pa tayo sa pantalan na ito. Kung wala kang ginagawa, tulungan mo akong magbuhat ng alimango. Libre kita sa isang kainan. Nakapag-almusal ka na ba? Gaano ka nakatagal naghihintay? Matagal na ba? Anak ng pamilya Su. Ang aga mo namang dumating sa pantalan, ha? Tumulong sa pagbubuhat ng paninda. Itay, bakit ka nakasunod sa akin? Tulungan kitang magbuhat ng alimango. Tapos na ang pagbubuhat. Sige, pag-usapan mo ang presyo para sa akin. Kaya mo bang tumawad? Pati pagsasalita mo, parang wala ring direksyon. Kaunti lang ang sinasabi ko. Pero ang sinasabi ko, tama naman lahat. Sa mga bahura na mababaw sa 8 metro ang lalim. Doon lang mahuhuli. Makinig ka. Parang nakikipag-usap ang dagat. Sabi ng itay ko. Kayang manatili ng kabibe na kulay rosas ang tunog ng dagat. Kapag namimiss mo ang tahanan, makinig ka nito. Nasa tabi mo lang ang dagat. Naipamigay mo na ba iyan sa iba? Hindi pa. Gusto kong tandaan mo ang tunog ng dagat na ito. 40 li ang layo ng dagat mula sa aming baryo. Ang anak na babae na ikinasal at lumayo. Pag-uwi niya sa pamilya, kalahating araw ang biyahe sa bangka. Ako ang magpapalakad ng bangka at maghahatid sa iyo. Chewing. 40 taon nang nakatala sa dagat ang dagatang ginawa ng itay ko. Kabisa ko na ang bawat daan sa dagat. Ihahatid kita pa uwi. Kahit nakapikit ako, kaya ko pang pumunta roon. Ngayon mo lang ako nakilala ng ilang araw. Sapat na iyan. Tingin ko, tama ang tao. Iyan ang itinuro ng itay ko. Kung gayon, kailangan mong sabihin iyan sa itay ko. Pumunta ka na ngayon. Inumin. Tiyolin. Gusto kong pakasalan si Siulan. Ano raw? May bangka akong kasama kong pumapalaot kasama ng itay ko. Kaya kong buhayin siya. Ano nang sabi ng matanda ninyo? Sabi ng itay ko, ako ang magpapasya para sa sarili ko. Kung hindi siya pumayag, hindi siya tatanggi. Nang makita niya si Siulan sa unang tingin, napangiti siya. Bihira lang ang tawa ng itay ko. Nag-iisa kong anak si Siulan. Maaga siyang nawala. Kung may kaunting hinanakit man siya. Ang bangka ko ang kailinsansan. Kaya kitang habulin hanggang sa dulo ng dagat. Isinusumpa ko. Hindi mangyayari. Ang kabibeng kulay rosas ang galing sa iyo. Yung kalokohang bahura na mababaw sa 8 metro ang lalim. Noong kabataan ko, hinanap ko rin iyon. Halos mamatay ako roon. Para sa babaeng mahal ko, kaya kong sumisid sa ganoong kalalim.
Sang-ayon ako. Gumawa ng pangako sa harap ng dagat. Sa harap ng langit at lupa. Sa harap ng pinakamatatanda. Mag-asawa na ang magkapatong na palad. Bakit nanginginig ang kamay mo? Kaba. Hindi ka naman kabado kapag naghahagis ka ng lambat. Hindi tatakbo ang isda. Ikaw, natakot ako na baka tumakbo ka na. Hindi ako tatakbo. Mula ngayon. Nasaan ka? Nasaan ang bahay mo? Sinasabi mo ba na ang mga susunod nating araw? Ano kaya ang magiging hitsura? Palaot. Mangingisda. Umuwi. Hintayin mong mabuntis ka. Kung lalaki, ang pangalan ay Suyang. Kung babae, ang pangalan ay Suking. King ng maaraw na langit. Bakit? Ang taong pumapalaot ay pinakanatatakot sa maulap na langit. Sana siya. Maging maaliwalas ang buong buhay. Sino raw ang kamukha ng bata? Kamukha mo. Baka sakali kamukha ng lolo ko. Ayos lang din. Malakas ang pangangatawan. Ikaw ang marunong magsalita ng maganda. Sinasabi ko ang totoo. Kamukha mo na nga. Maliwanag ang mga mata. Mabilis ang mga kamay at paa. Magandang tingnan kapag ngumiti. Siulan. Inumin mo na ang sabaw. Ang batong isdang bagong huli ngayon. 2 oras ng nilaga. Huwag mo na pong pagurin ang sarili ninyo. Ako na po ang bahala. Buntis ka pa naman. Baka mapasobra ang pagod mo. Haisheng. Ano po iyon? Ang tiyan. Sobrang sakit. Parang manganganak na. Ano na po ang lagay? Nasa loob na siya ng kalahating oras. Kalahating oras na, bakit wala pa ring galaw? Ang asawa ko ang nanganganak sa anak kong babae. Noon, mabilis lang. Nang manganak ang anak mo, nasa dagat ka. Paano mo nalaman na mabilis? Pamilya ni Lindsay Ulan. Ako ang isang anak na babae, ligtas. 7 na katlo. Apo na babae. Ay, apo na babae pala. Hahaha. Napakaliit pa niya. Kakapanganak lang, maliit pa. Lalaki rin iyan paglaki. Ang mga mata niya. Kamukha mo. At ang ilong ay kamukha ko. Ako ang lolo. Ako muna ang papasok. Ako ang lolo sa tuhod. Ako muna ang papasok. Ano ang ipapangalan? Suking. Lolo, ano po ang itim na iyon? Reef. Kapag high tide, hindi na makikita. Paano kung bumangga doon ang bangka? Kaya dapat tandaan mo. Gaano kalalim ang bawat bahura sa ilalim ng tubig? At gaano kalayo ito sa ibabaw ng tubig? Kapag natandaan mo sa puso mo, hindi ka nababangga. Opo. Tatandaan ko rin po. Tatandaan ko 100 beses. Lolo. Natamaan ng sipit ng alimango ang kamay mo. Ayos lang. Hindi masakit. Biro lang. Noong nakaraan, ang dami mong dugo na nawala. King Sa dagat, sa trabaho, hindi pwedeng matakot masaktan. Mas natatakot ka, mas aapihin ka. Matigas talaga ang bibig ng ama mo. Ang nahuli noon sa sipit ng berdeng alimango ang sapatos niya. Sino ang palihim na nagkuskus ng alak sa kabina ng bangka? Sinusuri ko lang ang sugat. Sa pagsusuri ng sugat, kailangan buksan ang bibig ng malaki. Nakakahiya naman. Huwag kang tumakbo sa tabi ng bangka. Kapag nahulog ka, hindi na kita mahuli. Marunong akong lumangoy. Ang itinuro ni Lolo. Mia 236. Lolo. Ngayon may nakita akong malaking isda. Kumusta ang huli ngayong araw? 1 gin at 30 kilo. 2 basket ng alimango. Bukas punta tayo sa kanluran Timog na Lo.
Dadalhin doon ng timog silangang hangin ang mainit na agos. Doon nagtitipon ang kawan ng isda. Lolo, paano nakuha ang peklat sa binti mo? Noong kabataan ko, nakahuli ako ng malaking isda. Mas mabigat pa kaysa sa iyo. Nahiwa ng pising panghuli. Nabenta ang isdang iyon ng 20 yuan. Bumili ako ng paldang bulaklak para sa lola mo. Nay, gusto ko rin ng paldang bulaklak. Pula ang gusto ko. CJ. Kapag nabenta na ang mga alimango, bibilhan kita. Lolo. Ano ang mga kurba-kurbang iyan? Mapa ng dagat. Lalim ng ilalim ng dagat. Saan malalim at saan mababaw? Anong isda ang nasa loob? Bakit mo iginuhit ito? Hindi marunong magsalita ang dagat. Nagtatago ito ng mga lihim sa ilalim ng dagat. Kailangan mong gugulin ang buong buhay mo para matuklasan ang mga iyon. Tapos isulat mo lahat. Ipasa mo sa susunod. Lolo. Bahura ng sihi na 7. Ang marka mo. Ano ang ibig sabihin ng minsan sa 6 na taon? Lumilitaw ang bahurang ito 1 beses kada 6 na taon. May dumaan na kawan ng gintong isda. 4 na beses ko itong naitala. Temperatura ng tubig. Alat. Direksyon ng agos sa dagat. Anong isda? Golden Eye Red Snapper. 1 kilo ay 20,000. Kapag hindi tugma ang kondisyon, hindi sila dumarating. Mainit na agos mula timog silangan. Temperatura ng tubig 21 degree. 3 araw bago at pagkatapos ng malaking alon. Magkano kaya ang halaga ng talaang ito? Hindi ito usapin ng pera. Usapin ito ng buhay. Ipapasa ko sa Haisheng. Tapos ipapasa naman kay King Er. Ang bangka ng pamilyang Su. Ipapasa sa salinlahi. Siulan. 4 na beses ko itong naitala. Unang beses ko itong nakita nang ako lang mag-isa. Langit na ama. Napakaganda talaga. Ibalik mo. Iwan mo ang 1 piraso para makita ko. 2 ang ibalik mo. Napakabihira ng uring ito ng isda. Hindi pwedeng mapunta lahat sa atin. Katulad ka rin ng lolo mo. Tanga. Pero ang tanga nakakaantig din. Bahura ng sihi na 7. Ngayong taon, ika-6 na taon nga. 3. May iniwan akong 1 para makita ninyo. 2 ang ibinalik nila. Mas malakas ka kaysa sa akin. Noong una ko siyang nakita, hindi ko napigilan ang sarili ko. Nabenta na lahat. Kaya mo bang ibalik? Naipasa na ang notebook na ito sa iba. Ang ganda. Lolo, anong isda ito? Splendid Alfonsino. Ang tatay mo ang nakahanap niyan. Balang araw, makakahanap ka rin. May nabubuong bagyong tropikal. Inaasahang maapektuhan ang ating dagat sa loob ng 72 oras. Pakibantayan ng mga mangingisda ang pag-iwas sa hangin. Lakas ng bagyong ito, antas 14 na. Pinakamalakas sa loob ng 30 taon. Huwag nang pumalaot. Palakasin ang lubid ng layag. Ganito ang dagat bago dumating ang bagyo. Payapa ang hangin at tahimik ang alon. Tapos bigla kang tatalikuran na parang hindi ka kilala. Hindi pa bumabalik ang bangka ng pamilya nila Uson. Nagpunta siya sa malayong bahagi ng dagat kahapon. 6 na nautical miles ang layo ng dagat nila Uson mula sa Pampang. Walang radyo sa bangka. Hindi natin alam kung kailan darating ang bagyo. Ikaw ba ang pupunta para sunduin siya? May matanda at bata sa pamilya nila Uson. Walang makapagbibigay sa kanya ng abiso. Balikan iyon, 120 nautical miles. Paano kung magkaaberya ang bangka? O kaya biglang magbago ang direksyon ng hangin? Alam ko ang panganib. Sulit. Sulit. 1 bangka. 1 pamilya. Magbaon ng sapat na gasolina at pagkain. Sa loob ng 48 oras. Kailangang makabalik. Naiintindihan ko. Ikaw na lang, huwag nang pumunta. Bantayan mo si King Er sa bahay. Ikaw ang pumunta sa dagat. Wala ako, sino ang titingin sa sea chart mo? Noong huli, mali ang dinaanan mo. Halos bumangga ka sa bahura sa dilim. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagligtas sa iyo pabalik? Su Haisheng. Noong araw na pakasalan kita, sinabi ko na. Nasaan ka? Nasaan ang bahay mo? Lalabas ka sa dagat. Nasa bangka ako. CJ. Tay. Nay. Saan kayo pupunta?
Pupunta sa dagat para sunduin si Lolo. Nawala siya. Aalis din ako. Hindi pwede. Parating na ang bagyo. May iwan ka rito kay Lolo. Sa tuwing pumapalaot ako, kasama kita. Bakit ngayon hindi? Kinger, magpakabait ka. Tay at Nay, sandali lang at babalik din kami. Pinakamatagal na ang 2 araw. Kung ganoon, bilisan ninyong bumalik. Pangako. Pagbalik ko, dadalhan kita ng malaking kabibe sa dagat. Phoenix Conch ang gusto ko. CJ. Phoenix Conch. Dala ko ang sea chart. Ang radyo ay mag-ulat ng lokasyon tuwing 2 oras. Tandaan mo. Nay. Phoenix Conch. May usok sa timog kanluran. Baka bangka nila Uson iyon. Kumapit ka ng mahigpit. Hai Sheng. Sira ang makina. Halos ubos na rin ang langis. Ihagis ang lubid. Bitawan ang lubid. Hahatakin ko kayo pabalik. Palubog na ang dilim. Bago dumating ang bagyo. Dapat aabot pa tayo. Hai Sheng. Lalakas pa ang alon. Tingnan mo ang lubid. Huwag maputol. Siulan. Ayos lang. Bantayan mo ang bangka. Sira ang radyo. Kung gayon, tayo na lang ang magpapatakbo pabalik. Lolo Son. Hindi na kaya ng lubid. Kaya bang paandarin ulit? Sinubukan na. Sira na talaga. 30 milya dagat pa ang layo sa pantalan. Tiisin pa ng 3 oras. 5 milya dagat pa sa unahan. Lugar ng bahura. Ikot tayo doon. Kumabig ng 20 degree papuntang silangan. Sa silangan, malalim na tubig. Mas malalaki pa ang alon. Sa bahura, ihahampas ng alon ang bangka sa mga bato. Madudurog agad. Sumugal tayo. Natatakot ka ba? Hindi. Hindi ba kaya mo nang magmaneho kahit nakapikit? Hindi pwede ngayon. Masyadong malakas ang hangin ngayon. Naputol ang lubid. Hai Sheng. Ako ang kukuha ng lubid. Hindi pwede. Mahuhulog ka sa dagat. Siulan. Hawakan mo ang kamay ko. Alagaan mo ng mabuti si Kingking. Lolo. Nakarating na ba sina Itay at Inay? Wala pa. Matulog ka muna. Nakausap na ba ang radyo ng bangka? Wala pa. Lolo. Napakalakas ng hangin sa labas. Ang bangka ba ni na Itay at Inay? Hindi naman. Ako ang nagturo sa tatay mo magpatakbo ng bangka. Kahit nakapikit, kaya niyang ibalik hanggang pantalan. Mas matatag pa nga ang nanay mo kaysa sa kanya. Magkasama sila. Kayang lampasan kahit anong bagyo at alon. Bakit hindi pa sila bumabalik? Malapit na. Lumipas na ang bagyo. Dapat bumalik na ang mga bangka. Sira na ang radyo ng pamilya Haisheng kagabi pa. Ang huling lokasyon ay sa bahura. 20 milya dagat sa silangan. Lolo, yung itim na tuldok ba ang bangka ni Itay? Ibon dagat. May bangka. Haisheng, hatakin mo ang bangka ko. Naputol ang lubid. Masyadong malaki ang alon. Siya at ang asawa niya. Hindi ko malinaw na nakita. Nasaan si Itay ko? Nasaan si Inay ko? Bakit hindi sila bumalik? Anak. Pasensya ka na, iho. Tatay. Nanay. Phoenix na kabibe. Pasilangan ng 20 degrees. Sa silangan ng bahura, malalim ang tubig. Pahilaga ang agos.
Kapag may tao sa dagat, maaari siyang tangayin papunta sa mababaw na pampang. 3 nautical miles pahilaga. May bahurang batuhan doon. Lalabas iyan kapag humupa ang tubig. Haisheng, ikaw ay mabuting anak. Mabuting ama. Mabuting mangingisda. Magpatuloy sa paghahanap. Hanggang sa makita. Iha. Sabi mo punta lang at babalik ka agad. 2 araw lang daw. 3 araw ka nang hinihintay ni tatay sa bahay. Paano mo nagawang lokohin si tatay? Biyenan. Ang pamilyang Su ang nagkulang sa inyo. Ako ang nag-utos kay Haisheng na sunduin si Lolo Sun. Hindi mo kasalanan. Masyadong mainit ang puso ni Haisheng na bata. Gaya mo rin. Parehong mabubuting bata ang dalawa. Magkakatuluyan sila. Hindi sila malulungkot doon. King. Ano ang iniisip mo? Sabi ni tatay. Kapag namin mismo ang bahay, makinig ka sa tunog ng kabibe. Nasa tabi mo lang ang dagat. Lolo. Nasa dagat ba sina tatay at nanay ngayon? Nasa dagat sila. Sa bawat patak ng tubig dagat. Kung gayon, kapag pumunta ako sa dalampasigan, makikita ko sila. Makikita mo sila. Naging mga alon sila. Hangin sa dagat. At bawat isda sa dagat. Kaya lumaki kang maayos. Mabuhay kang maayos. Naroon sila. Para siyang kopya ng tatay niya. Sa edad na 11, mas tama pa niyang mabasa ang pagtaas-baba ng tubig kaysa sa atin. Iha. Ang alimango, 11 kada gin. Ang batch na ito ng asul na alimango ay mula sa malalim na bahagi. Matigas ang balat, puno ang laman. Mabebenta mo iyan sa palengke ng 15, walang problema. Marunong kang tumawaran tulad ng nanay mo. Kay nanay ko natutunan. Tatay. Nanay. Ako mismo ang pumalaot ngayon. Nakakuha ako ng 32 gin ng asul na alimango. Nabenta ko ng 384. Masama ang tuhod ni Lolo. Sinabihan ko siyang huwag nang pumunta sa pantalan. Ayaw niyang makinig. Sabi niya, maghihintay siya sa pantalan para sa akin. Tulad ng paghihintay niya sa inyo. Ang mga taong nakikipagbuno sa dagat. Hindi basta yuyuko. Yan ang itinuro ninyo sa akin. Papalayagin ko ang bangka. At isaulo ko ang mga tala ni Lolo. Kapag natagpuan natin balang araw ang Splendid Alfonsino, ibabalik natin ito sa dagat. Gaya ng sabi ni tatay. Hindi pwedeng maubos sa kamay natin. May mga pamamaalam na hindi kailangang sabihin ng malakas. Tandaan ng dagat ang bawat taong pumapalaot. Habang umaandar pa ang bangka. Nariyan pa rin sila. Umakyat ka na. Dapat maaga tayong pumalaot.